Yes, good morning Sub-Saharan Mindanao. Good morning mga Davaoeños, good morning mga Filipinos na nanonood, sumisilip lagi sa ganap dito sa Davao City. So, all I can see, kaming mga taga Davao City is okay naman kami dito, no? So far, hindi naman kami binabagit, binabaha. Hindi kami sumasabay sa Luzon area. So, isa yan sa pinagpapasalamat talaga ng mga taga Davao. And of course, yung weather dito, parang fair weather tayo today, no? Kasi nga, kita nyo naman to, may mga fogs pa. Sabi nila, kapag ka may mga fogs daw, at fogs, hindi yan smugs ha. So, that's clearly or pure fogs. So, ano siya, ibig sabihin daw niyan, whole day ay magiging mainit yung magiging klima. So, ang galing. Tsaka ang lamig, maginaw yung yung simoy ng hangin. Nga pala, for today's video is pag-usapan ho natin yung mga old buildings daw. Pangit daw kasi yung view. Anyway, so basahin na natin tong yung kinuminto ni mamang viewer, no? Tingnan ho natin ang sabi niya. So, sabi niya dito ay wala bang plano LGU ninyo diyan na i-modernize ang mga infrastructures nyo, like yung mga old buildings? Diyos ko, ang papangit tignan. So, hindi ko alam, no, kung pertaining sa mga gusali ba natin sa city proper. I don't know kung alin doon, no? Yun ba yun? Yung mga tinutukoy nyo, sir? Sa pangalan ni sir, tinan natin, ha? So, ang bastos pala, ang bastos pala ng pangalan. Di ko na siya babasahin. Pero, ayan, no? Basahan na, no? Hindi maganda yung, hindi maganda yung username niya. Si Cutie Y4I, yung kanyang pangalan niya, no? Huwag lang yung kanyang title, ha? Yan, so Cutie Y4I, sabi niya, yan ang so wala ba daw plano yung natin LGU sa Davao City na i-modernize yung infrastructure natin dito, yung mga old buildings. Diyos ko, ang papangit naman, ang papangit tignan. So yun po yung sabi niya. So baka ito si ma'am, no, kasi yung pangalan niya pala Cutie. So baka nakapunta na siya minsan sa Davao City, tapos yun na nga, bali ang pinansyalan niya ay yung city proper natin, like Ilostri, San Pedro Street, Magallanes Street. Totoo naman din talaga na yung mga gusali natin dyan sa area na yon, sa mga kalye na banggit ko, ay mga pinaglumaan na talagang sadya, no? Like wala nang nagmamayari, hindi na ginagamit, pero andun pa rin, no, still standing. Pero pagkakaalam ko kasi dyan, parang meron kasing parang parang inaantay na panahon or taon-taon, no, para maging hinog at magkakaroon na ng karapatan ang LGU or yung yung government, di ba, na i-demolish yung isang gusali, lalo't ito na like I don't know kung 50 years old. Tama ba? Comment nga kayo diyan sa mga nanonood ngayon, no. Let me know in the comment box kung tama ba yung sinabi ko na yung mga gusali na abandoned na mga nagmamay-ari. May mga nagmamay-ari dati pero parang inabandona na siya, like siguro hindi nagbayad ng mga tax na yung iba. Tama ba, no? So yung iba kasi dyan parang hindi na daw kayang bayaran ng tax, parang mas malaki pa daw yung total tax na babayaran kumpara sa value nung gusali at lupa, kaya to the point na hindi na kailangan kunin or bayaran, like sige, ibibigay na lang sa gobyerno. Yan ang pagkakalam ko. So ngayon, yung mga gusaling nakikita natin sa tawag nito downtown area, yan nga particular sa may San Pedro Street, Magallanes and Ilostri. So yung mga gusali doon ay hindi pa siguro umabot sa takdang panahon, no, na 50 years old man. So yun, no. So sana ay masagot ninyo yung mga ganong katanungan ko sa inyo. Gawa nung pure ho yun, ha, na hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niya na modernization or i-modernize yung mga infrastructure. Kasi ang pagkakalam ko sa mga infrastructure kasi pagkakalam di ba? Di, pagkakalam ko lang, no, na sure ako hindi ako tama. Maaring hindi tama. Kung tatama man, abay tsamba. Nasa yung mga infra project, for example, di ba, yung kay Tatay Digong, ano ba yon, yung mga tulay, di ba? Tulay, mga dike, kanal, mga flood control project, no, yan na nga, yung mga ripraps, no, gilid ng ilog, ano ba, mga mga infra na mai-suggest ho ninyo dyan. Yung airport, no, pwede, o infra project din yan, tama ba? O pwede yun, no, tsaka yung mga siguro kung airport pwede, no. Baka yun tinutukoy, lumang building. Okay, pwede rin yung bus terminal, pwede rin. Oo nga naman, hindi naman kagandahan yung bus ng pero high tech, ha, moderno ang hindi kagandahan ang bus terminal ng Davao City
Saan ba yun? So hindi kita yung ano dito, yung bus terminal. Pero yan yun, oh, yan yung spot na yan. May mga punong kahoy. So hindi siya visible gawa nung ano nga, fogs. So yun, bali totoo naman talaga no pag usaping mga infrastructure dito. Pero hindi, infra ba talaga tawag doon? Pagkakalo ko infra yun na nga, tulay, kalsada. Yun yung pagkakaalam ko lang. Anyway, so yun lang, bali sabi niya ang kanya namang remarks na ang papangit daw tignan. So hindi ko alam kung pangit ba. Basta yung San Pedro Street, yung Same Recto Street, yung dalawang yun na kalye, yes, may mga lumang gusali talaga yun na still standing, no, existing pa din, hindi pa rin ginigibat, dinidemolish. Pero alam mo yung ganda, ang saki kasi, I mean maganda na siya, maganda pa rin tignan kahit gano'n, kasi hindi naman siya makalat tignan gawa nung, hindi siya makalat sa mata, hindi siya eyesore no tingnan, kasi may ano siya, underground cabling system yung dalawang kalye na nabanggit ko. Tsaka kahit yung ano, yung sa may Ramon Magsaysay Avenue, also known as Yango rin, diba? So kalahati nung kalye na yun ay underground cabling system na rin. So hindi na siya rin ganun ka sakit sa mata tignan. Anyway, so bali ano tayo dito? Ano bang ganda kasi na tinutukoy ko sa Davao City na lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa iba? I mean dito sa vlog ko pala, no? Na may nagsabi na ako lang daw yung nagagandahan sa skyline ng Davao, di ba, ng view ng topography na gaya nito. Well, sa totoo lang yung green nga. Oo, ito gusto, di ba, ayaw ba yun ng ganun, ano, mag-green? Di ba, mabirding mga tanawin sa downtown area ng Davao. Di ba ang ganda tignan kaya, di ba? Tapos meron pang ano, mga ganyan, di ba, bulubundukin. Although appreciate ko rin naman yung ibang syudad na napuntahan ko, gawa ng meron din silang ano, background, no, na bulubundukin sa kailang magandang syudad din naman, no. For example nga Cebu City, maganda ang Cebu City kasi nga kumbaga perfect talaga yung combination ng dagat, tapos meron pa silang patulay, di ba, connecting Mactan Island to mainland Cebu. Tapos meron pang na mga nagtatowering of skyscrapers, di ba, or high-rise buildings. At saka meron pa silang tawag nito, yun na nga, bundok, no, sa likod naman nun. So talagang where the ocean and the sky meet, di ba? So skyline, so dagat, tapos yun, Magara, napakagarang syudad ng Cebu City. Ano, Mandawi na rin, no, kasi magkadikit lang sila, maliit lang na land area nila. So yun, pinagsama, maganda yung ano, kinalabasan, yung frame ng ano, perfect sila ilagay sa isang ano, picture frame, yung dalawang syudad na yan magkatabi with towering skyscrapers or mga high-rise buildings. Plus yun nga, background nila is bulumutukin ng Busay yata, di ba? Tama ba yun mga Cebuano? Busay, no? Busay yung ano, yung mga bundok na makikita natin, yung bundok pala, oh, na naka set as background sa mga high-rise buildings sa Cebu City. Anyway, so yun nga, ito namang view na to, maganda naman talaga sadya, no? Kahit pa sinong makapunta sa ganitong spot na kung saan ako nakatayo ngayon, so talagang may kita mo tong ganda, ma-appreciate mo yan. May pa fogs pa, di ba? So ano lang, maganda lang, no? Like, nakakatuwa makita ang ganitong view ng Davao City. So mga greeneries. So yun lang, wala, sinare ko lang sa inyo ha, na pangit daw tignan yung mga gusali. Siguro kapag may mga wirings marami. Sa Colon, ano nga, sa Colon for example ha, so we're talking about Colon. Di ba lumang ano din yung mga gusali sa Colon. Pero ano, maganda siya kasi ano, aesthetic, di ba? Parang may touch of history, may touch of nakaraan, di ba? Mga kahapon. So sure ako na mga Cebuano na mga pinanganak ng mga 1950s, 40s, 60s, 70s, 80s, talagang nagkakaroon sila ng mga nostalgic moments sa lugar, sa Colon Street, the moment na sila dumadaan doon at makikita nila yung mga lumang sinihan, lumang mga establishmento na kung saan dati lang tinatambayan, pinapasukan or pinupuntahan. Yun. So dito naman sa Davao City, so hindi naman ganun ka modern, I mean hindi naman kasi ganun kabago ang Davao City. Baka nakalimutan nyo, Davao City is ano na siya, no? Parang ang cityhood niya is 1936 or 39, whatever, basta nasa ano lang yun, no? 2 taon, 36, 37, 38 or 39. Basta yung cityhood niya is ganun lang, ganun kabata, like nasa mga ano pa lang siya, ilang years ba, 30, 80, no, 80 years old. So bata pa lang siya compare sa ibang mga syudad na 1500s pa lang existing na, no, like pangunahing syudad na sila. Anyway, so yun ang ano, ano pa ba yung mga lugar, ano nga pala yung lugar sa Pilipinas, mga cities na mga moderno ang kailang mga infrastructure. So let's say, ano, simulan natin sa may Western Visayas, sa may Pana Island. So siyempre ang pinaka ano nila doon, pinaka regional center is itong Iloilo City or City of Iloilo or City of Love, na kung saan makita ho ninyo na
maganda yung syudad nila. So di ko alam kung meron ba kayong mga ganong tinatawag na ano, mga modernong infrastructure. Siguro yung ano, yung inyong river, ano yan, river parks, wait lang, ano tawag doon, nakalimutan ko na. Ayun, River Esplanade. So yung River Esplanade, ang River Esplanade is pagkakaalam, di ba, para nabanggit ko yung kanina na isa yan sa ano, matatawag nating infrastructure project. So maganda naman, no, in fairness. Hindi ko alam yung moderno kasi kapag sinabing moderno kasi parang ano yung design ba, o yung kagaya sa London Bridge falling down, gano'n, no, tumataas baba, di ba? So pwedeng tiklopin, may oras na nagtitiklop siya. So yan ba yung tinutukoy doon? Moderno, no? Ano ba moderno? High-tech, di ba? Yan modern, makabago, tama ba? Makabagong ano, mga gusali, makabago. Pwede, tama, no? O nga pala, no, baka yung tinutukoy ng ano, baka taga Iloilo yung nag-comment. Pwede, no, security. Baka yung tinutukoy niya na papangit na mga old buildings dito sa Davao City, papangit na tingnan. So bakit daw hindi gawing moderno? So ang mga building is ano, kasama na sa mga infra, no? Sige lang, wala kasi akong Wikipedia for today's video, gawa nung wala tayong signal. So yun lang siguro, maraming thank you sa mga nanonood. Basta yan lang ha, appreciate ko tong lugar talaga ng Davao City kasi nga napakagandang tignan. Mix and match talaga siya, no? Mga high-rise buildings, merong medium-rise buildings, merong mga bahayan, so may mga hotel, condominiums, tapos syempre may mga coffee shops, may mga parks. Yung parks talaga yung pinakamahalaga sa totoo lang, no? The best yung pag yung isang lugar ay maraming mga parke, maraming mga parks, ano siya, open for public, mapa-private owned man yan or government owned na mga public na parks. Ang mahalaga ay merong masisilungan ang mga tao, matatambayan, mapapahingan for recreational purposes. So grabe, ang ganda lang, no? What a view. Dagat, bundok, mga bahayan, tapos mga punong kahoy. Itong isla na yan, ano pa yan, protected islet yan, no, ng Punta Dumalag. At may mga ano dyan, may mga sanctuaryo daw ng ano yan, mga sea turtles ba. Diba, mantakin mo, Davao City, no, ano yan, isa sa most populous third populous city in the Philippines. Pero mayroon pa rin kaming ano dito, protected islet, no, or island, kung saan ay hindi pala siya island lang pala, parang ganun. Di ba, para sa ating sea turtles. Pero ibig sabihin, the best, gusto ko, the best para sa akin, ang isang syudad ay mamimintin niya, no, mababalansin niya ang pagiging moderno, advanced, yet laid back, and ano siya, may touch of nature pa rin, di ba? So yan po yung point ko, ha. So hindi niyo ako masisig bakit ko sabihin the best kumbaga isa sa mga the best na mga syudad when it comes to overview, topography, no. So topography pala yung usapan natin, yung overview, topography, view, gaya nito, aerial view. So ano yun, iba pa yung mga aspekto, ha. Marami kasing aspects ng isang syudad na masasabing maganda, depende sa mga preferences ng mga tao. Nightlife, yan medyo, meron din kami nightlife dito, maganda rin ang Davao pagdating sa nightlife. Yan nga lang, mayroong curfew. So may limit yung oras ng kaligayahan, hanggang alauna lang. Okay, so yan lang, no. Thank you for watching, and ingat. So, Davao City is indeed a beautiful city.